nababanggit sa bawat leksyon sa larangan ng Early Childhood Education. Hey! Bilang mga mag-aaral sa Early Childhood Education, mas mahalaga para sa atin na maintindihan hindi lamang ang konsepto sa Ingles, kundi ang mga salin nito sa Pilipino. Sa ganitong paraan, mas nagiging malapit at mas madali itong maunawaan ng mga guro, magulang at higit sa lahat ng mga bata. Sa vlog na ito, ipapakita namin ang 24 na terminolohiya ang isinalin namin mula sa Ingles patungo sa Pilipino. Kasabay nito, magbibigay kami ng halimbawa at maikling paliwanag sa paggamit nito. Simulan natin sa child na isinalin namin sa bata. Halimbawa, ang bawat bata ay may kakayahang matuto sa laro at karanasan. Next is ang development na isinalin namin sa pag-unlad ng bata. Halimbawa, mahalaga ang tamang nutrisyon sa pagpapaunlad ng isang bata, hindi lamang sa kanilang pag-iisip at kundi pati sa pisikal. Ang kasunod ay ang learning na isinalin namin sa pagkatuto ng bata. Halimbawa, ang laro ay isang epektibong paraan ng pagkatuto para sa mga bata. Ang kasunod naman ay play na isinalin namin sa laro. Halimbawa, sa pamamagitan ng laro, natututo ang mga bata sa pakikipagkapwa at pagkamalikhain. Sunod ay ang teacher na isinalin namin sa guro. Halimbawa, ang guro ay ang gumagabay sa mga bata sa kanilang pagkatuto sa eskwelahan. Ang kasunod naman ay curriculum na isinalin namin sa curriculum. Halimbawa, ang curriculum sa ECE o Early Childhood ay nakabatay sa pangangailangan at interes ng mga bata. Ang kasunod ay ang activity na isinalin namin sa gawain. Halimbawa, ang gawain sa klase ay dapat nakatuon sa pakikilahok ng mga bata. Ang sumunod ay ang guidance na isinalin namin sa patnubay ng magulang. Halimbawa, kailangan ng mga bata ng sapat na patnubay mula sa guro at sa mga magulang nila. Andyan ba kayo? Ngayon, tukuyin natin ang assessment na isinalin namin sa pagtataya. Halimbawa, ginagamit ang pagtataya upang masukat ang pag-unlad ng bata. Ang kasunod ay motor skills na isinalin namin sa kasanayang pisikal. Halimbawa, nakakatulong ang pagguhit at paglalaro sa kasanayang pisikal ng bata.
Ang kasunod ay storytelling, na isinalin namin sa pagkukukwento. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagkukwento, natuto ang bata ng wika at imahinasyon. Ang kasunod ay values, na isinalin namin sa pagpapahalaga. Halimbawa, isa sa mga layunin ng ECE o Early Childhood ang pagtuturo ng tamang pagpapahalaga. Ang kasunod ay imagination, na isinalin namin sa imahinasyon. Halimbawa, sa imahinasyon, nagkakaroon ng mas malalim na pagkatuto. Ang kasunod naman ay behavior, na isinalin namin sa pag-uugali. Ang halimbawa, mahalagang matutukan ng bata ang mabuting pag-uugali. At sa huli, tukuyin natin ang early childhood education na isinalin namin sa maagang pagkabata. Halimbawa, ang maagang pagkabata ay kritikal sa paghubog ng pagkatao. Sumunod naman ay ang IMs na isinalin namin sa materyales sa pagkatuto. Halimbawa, ang materyales sa pagkatuto ay dapat nakaayon sa edad ng mga bata at pangangailangan nito. Ang kasunod ay classroom management, na isinalin namin sa pangangalaga sa silid-aralan. Halimbawa, ang maayos na pangangalaga sa silid-aralan ay nakakatulong sa mas mabuting pagkatuto ng mga bata at lalo na sa mga guro. Ang mga sali na ito ay hindi lamang pagsasali ng mga salita. Ito ay pagpapalawak ng ating sariling wika. Sa paggamit ng Pilipino, mas nagiging malapit ang edukasyon sa mga bata, magulang, at lalo na sa mga guro. Layunin nito na palakasin ang identity ng ating kultura sa larangan ng edukasyon. Maraming salamat sa panonood! Naway nakatulong ang aming proyekto sa paglago at paggamit ng wikang Filipino sa early childhood education.